Nandito na naman tayo sa Osaka. At alam nyo na, pag nandito tayo, meron na naman tayo ibebentang kotse. Pero, iba naman ang gagawin natin style ngayon. Dahil tatlong sabay-sabay na sasakyan yung ipapakita ko sa inyo. So mag-umpisa tayo ngayon dito sa tatlong ito. Pakita mo, Paps. Ang gagwapo niya, no? Umikinang-kinang. Diba? Meron tayo rito 2017 Honda BRV V-Variant. Ito yung wala na siyang susi. Remote na lang siya, push start na lang, keyless entry. Original paint. Galing po ito sa mismong first owner. Ito rin po. Ito naman, second owner. Pero kamag-anak niya yung first owner. Kaya, okay din. Naalagaan din. So, anong umpisa natin? Anong gusto niyo mauna? Siguro, umpisa na natin dito sa Honda BRV. So, ito po ay 1.5 liter ang kanyang makina na very common sa Honda Jazz, Honda City, Honda Brio, Honda Mobilio, at saka BRV. L15. So, ito yung chain type. Isa sa mga paborito kong makina ng Honda kasi wala na siyang timing belt. Bihira siya masira. So 1.5 engine, alikse, sakto lang pang city, okay din pang long drive. Matipid din siya. Pakita ko sa inyo. 7-seater to mga kaibigan. Kung naghahanap kayo ng sasakyan na ayaw nyo yung masyadong matangkad, ayaw nyo yung masyadong malaki, pero gusto nyo maraming maisasakay, sobrang sulit to. Tara. So ito, hindi na kayo magsususi, pindutin nyo lang itong bilog. Paglalakyan, pindutin nyo ulit, gaan lang. So power windows, sa power lock, side mirrors, andito ang control. May traction control, ito yung engine start and stop niya. Reno nyo lang, tapos start nyo, okay na. May control siya ng radyo sa manibela, all orig, pati busina, di ba? So makita nyo rito, mayroon siyang touchscreen, monitor, tapos ang kanyang aircon ay digital na po. Ayan. Dual aircon to mga kaibigan. Ito nga pala ay automatic. Cup holders dito. May lagayan din kayo ng bote rito, kabilaan. So dual airbag, meron kayong dashcam. Black yung interior, yung ceiling, makita nyo black, kaya ang ganda. No? Itim na itim. So dito tayo sa likod. Ito yung maganda rito. May aircon siya sa likod mga kaibigan. Angat ko muna to. Ayan. So makita nyo may aircon dito so hindi maiinitan yung mga nasa likod. Original to na leather seats kasi top of the line. Yung mas mababang variants, yun yung naka black na fabric. May bulsa pa yan. May gusto kayo ilagay. Dalawang bote kasya. Hanggang 3. Ito pa. So kung may sasakay sa likod, tutumban nyo lang tong sandalan dito para makadaan sila. Okay? Pakita mo, Paps. Yan. So ngayon, nakaset yung likod natin pang kargahan. Pero kung gusto ninyo gawing pang sakayan ng tao, dito tayo sa likod. Meron siyang rear wiper, defogger, washer, yan. Camera, original paint pa yan. Ganda, diba? So napakalinis na black na carpet. So malaki siya, no? Pagkakargaan nyo, pwede rin kayo dito magkape-kape ng girlfriend ninyo. Kaya mag-picnic kayo dyan, dalawa kayo, kasya rito. Pwede rin kayong sumakay dito kung gusto ninyo. May speaker din siya dito sa likod. Lagay ng tools, nandito. At kung ayaw nyo ng malaking kargahan, gusto ninyo 7 kayong magbabarkada na sasakay. Baba nyo lang to. Iangat nyo to. At iangat nyo rin yung kabila. 7-seater, mga kaibigan. Lahat ng row, merong seatbelt, kaya safe kayo dyan. Okay? May seatbelt sa pangatlong row, may seatbelt sa pangalawang row. Siyempre, yung front row. Baba tayo. Sa pintura, kita nyo naman sa gilid. Kita nyo sa harap kanina. Sa likod, makinis. So, hindi na kayo gagastos sa papintura. Malaking bagay yun. So ito naman, 2012 Hyundai Tucson CRDI Turbo Diesel mga kaibigan, 4-wheel drive. Yan ang nakita kong maganda nito kumpara doon sa dalawa. Kasi all-wheel drive, 4 na gulong. Halimbawa, mabalahaw ka sa putikan or malaglag isang gulong, makakaahon ka pa. Kasi 4 na gulong gumaga. So napakalaki ng space nito sa likod. May wiper din, defogger. At syempre yung body,
Latang-lata din siya. Galing to mismo sa first owner natin na pili. So ang kagandahan dito, bukod sa all-wheel drive, disc brake ang harap at likod. Kaya sigurado tayo sa preno nito malakas. Ang gulong, halos bago pa rin, 2024. Ang loob niya, black na fabric naman. Kung yun ay leather seat, ito ay fabric. Parehas din nun, power windows, lock, tsaka side mirror, makukontrol mo rito. Ilagayan ka rin ng bote rito. Busina. Yan, napalitan na yung busina. Ito, automatic transmission. Original na head unit pa niya. Lagay ng shades. Yan, may RFID na rin yan. So makikita nyo, meron kang armrest na may lagayan na malaki. Punta tayo sa likod. So kung medyo gusto mo yung mas matulin kaysa doon, sureball ito. Iba kasi talaga ang tulin na CRDI tsaka tipid. So may lagayan ka ng bote hanggang 3 or 2. Pakita mo yung fabric nito na upuan, Paps. Napakaganda niyan. Hindi ko lang alam kung maitim sa camera kasi maliwanag dito. Yan, yung likod niya. Ang laki ng kargahan mo dyan, Paps. 60-40 na upuan. Ibig sabihin, 60% pwede mo ibaba. Mas malaki to, ito 40%. So kung may kakarga ka dito, pwede. Dito tao. Gusto mo naman, baliktad. Dito mas malaki yung karga, isa lang yung tao nakaupo. Meron kang armrest na may cup holders. Para hindi na makikilagay ng baso doon sa harap. Alright. So ayan. Ito po ay natatanggal. Yan, pakita ko lang sa inyo. Okay. Yung headrest, pwede nyo tanggalin. May sabitan pa kayo dito, hanggang 3 kilos yan. Ito, pwede nyo itong tanggalin. Ayan o. Ito po kasi ay shade, sunshade yan. Yan, medyo mainit lang. Pwede nyo ditong ilagay yung pinamalengke ninyo, pinag-grocery, mga gamit nyo pang golf, o kung ano mang gamit nyo, o sporty kayo. Tatakpan nyo siya nito. Sasabit nyo lang yan doon sa likuran. Okay, di ba? Ang laki ng lagayan, no? Sobrang laki. Tapos, kung gusto nyo ibalik, inaganyan lang yan. Okay na. Sabit natin to para makita nyo ang paano. Diba? Yeah. O, diba? Hindi nakita yung gamit nyo sa likod. Okay? Ngayon kami mag-demo dito. Sinasakyan talaga natin. Maganda rin to. Sarap ibirit. Ang tuling. So sa makina, sa transmission, wala tayong katanungan sa mga to dahil tested namin to dito sa EasyBrakes Garage na PMS namin. So ready for daily use na to tsaka long run. Hindi naman yan. Pogi-pogi din yan. Pareha silang pogi. Kung gusto mo, yung para ka lang nakakotse na mahaba, BRV. Gusto mo medyo matangkad, mas mataas ang ground clearance, mas matulin ng konti, Tucson. Kung gusto mo naman sobrang mas matangkad sa kanilang dalawa, check mo naman itong ating Montero Sport. Ito second owner yung pinagbila natin, pero kamag-anak yung first owner, kaya alam din nila talaga yung history at okay na okay din naman ako sa takbo. Makita mo yung headlights, naka-projector yan, napakalinaw. Kabilaan, naka-LED na rin yan ng mga ibang ilaw. Sa pintura, kita nyo naman, sa body, latang-lata. Pareha silang tatlo. Fresh naman yung body nila. Ayan. Ito, may step board. Hindi ako makyat. Kung napapansin ninyo, yung tatlo, may roof rail. Kahit ako paps yung roof rail ng tatlo. Yan. May roof rail. May roof rail. So, pwede mo siyang kargahan ng mga bike, mga gamit, pag swimming. Lagyan mo siya ng carrier. Yan yung pwede. So ito ang loob niya. Mitsubishi Montero, naka-plastic pa to. Yan o. So black siya, yung upuan, gray yung sidings. Power windows din. Side mirror din, makokontrol mo rito. Power steering din siya. So wala nang tanong sa performance ng Montero kasi hanggang ngayon isa sa mga ginagamit pang off-road, pang drag race, pang daily, Montero Sport. Kaya wala na kailangan patunayan tong tatlo sasakyan na to. Marami sila sa kalsada. Ito, 7-seater hanggang
8 hanggang 9 kung talagang payat lang yung sasakay. So pakita ko lang yung interior sa kanila. Yan, may lagayan din siya ng shades dito. Ayan ang upuan sa likod, walang seat cover yan, oh. Ganyan kaganda. Yan, sa harap. Airbag, syempre pares lang ng dalawa, meron din siya. Nakabusina na rin siya. Automatic transmission din with manual mode. Lahat yan, malamig ang aircon. At ito, gray sidings, may lagayan din ng bote. Ito, sasakay ka sa likod, dito ka dadaan. So makikita mo yung upuan sa likod, sobrang fresh, parang hindi na upuan. Grabe yan, oy, ayun yung aircon sa likod, oh. Yan, nasa third row. Pero malamig ang aircon ng mga gantong Montero. So no question kung aabot ba sa likod. At may sarili naman siyang aircon. So ayan, pag-usapan natin yung presyo mga kaibigan. Dito tayo. So pagdating sa price, meron kayong option. Saan natin to? So kung ayaw ninyo ng sakayin ng tao, pwede nyo itong ihiga. Nagpa-flat yan. So dito yan. Iaangat mo yan. Iangat mo itong isa. Ihihiga mo to. Hilahin mo lang itong tali. At hilahin mo rin yung kabila. Sabit mo yung seatbelt dito sa gilid. Sabit mo din yan dyan. May charging port ka dyan. Di ka na makikipag-agawan sa harap. Kung na-flatan ka, dito mo isaksak yung panghangin. Pwede ka pumunta rito. Diba? Serbang gulong, syempre sa ilalim. So ayan, malaki yung kargahan nyo mga kaibigan. Kung ayaw nyo ng 7-seater, gusto nyo matangkad, bahain sa inyo. Sa tatlong ito marirecommend ako kasi matangkad siya. Okay? Yung mga bago na natatakot, magater, malubak, ito magandang option. Kasi kahit magater ka, ang laki ng gulong. Hindi ka mamumblema. So pagdating sa price, pag-usapan natin. So ito, 450. Yung ating Honda BRV, 550. At itong Tucson, 350. So 350, 450, 550. Lahat yan nakarehistro, automatic transmission, maayos ang makina, maayos ang aircon, lahat ang body, ready to use. Kumbaga, na PMS na. Magkano rin ang pa-PMS? Hindi na kayo gagasto sa PMS. So na-check na rin ito, pero pwede kayo magdala ng trusted mechanic ninyo, syempre. So sino yung pinagkakatiwalaan ninyo, isama nyo, i-test drive nila, pag may nakita silang problema, ayusin natin. Pero para sa amin, ready na po itong tatlo na ito. So yun lang, 350, 450, 550. Lahat automatic, lahat good condition. Lalagay ko yung number sa comment section, tsaka sa caption. Tawagan nyo na mga kaibigan. Bye-bye.